Hello Kas, kamusta ka naman diyan Kas? Kamusta naman yung week mo? At masaya-masaya ako no dahil first episode natin to sa ating podcast na malupit. Ayun, Kas, hello. Magandang umaga diyan sa'yo at magandang umaga na rin pala sa akin dito kasi 12:00 na ba? Oo, Oo. 12:00 na sa'kin. Magaling ka Mag-alauna na na. pala. So ayun, kakauwi lang namin galing dun sa event, yung, meron kasing event kanina dun. So far okey naman, malamig pero caring-caring. So ako din naman Kas no, talaga masaya ako ngayon although medyo tinamaan tayo ng konting lagnat pero ayos lang yan, kaya-kaya natin yan. At saka masaya ako kasi ito nga nakakapag-content na ulit kasi nung nakaraan kasi talagang di ako makapag-content dahil nandito nga yung mga mga anak ng amo ko so medyo marami kami kaya nag-a-adjust. O nga pala Kas, may pag-uusapan tayo ngayon no. Ang ating topic ngayon is about OFW real stories. Mga kwento natin bilang OFW. Ano nga ba yung meaning sa'yo ng pagiging OFW dyan sa buhay mo bilang OFW dyan? Saan ka ba ngayon, Kas? Para sa'kin, Kas, ay, so far nandito pala ako ngayon sa Paris, Paris, France. So para sa akin definition ko sa pagiging, OFW is yung discarding OFW. Wow. And then, isa dun is, breadwinner, puwedeng maging breadwinner. Ayos. Kasi a breadwinner is a choice. And one of it is yung free travel. Free travel, magkakaroon ka ng opportunity para magkaroon ng free travel or tour, ganon. And last thing Sa ibang bansa, is, no? Kasi nasa ibang bansa na tayo eh. mm, pwede kang maging entrepreneur while being an OFW. Ako nga pala si Yang Santiago. Andito ngayon, kasalukuyan na nandito ngayon sa Paris, France. Para sa akin naman ang pagiging OFW. Mga matuturing tayo mga buhay na bayani, di ba? Mhm. Naman natin 'yan. At Yes, pagiging OFW Kas is para sa akin is isang magandang oportunidad para sa ating lahat na Pilipino, totoo lang. At mhm. isa pa dun is dapat sa atin mga OFW dapat mataas yung pangarap natin, hindi puwedeng hanggang ganito lang kasi hindi, malawak ang alam natin, marami tayong alam. Bago 'yan magpapakilala din muna ako Kas, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Ayos. So, Yes. Kas, magkwentuhan muna tayo. So, Mhm. bigyan mo muna ako ng konting story. Before tayo mag-proceed sa main topic natin is, konting, backstory lang natin. May mga kwento kasi tayong ano, bilang OFW marami tayong mga pinagdaanan. Before naman kasi akong pumunta dito sa Paris I came from, Taiwan. So from Taiwan, kailangan kasi nating, dumiskarte, eh. Kailangan nating, trumabaho talaga ng malulupit. Dahil kung aasa lang tayo sa sweldo natin, walang mangyayari. So far from Taiwan ay, nakapag build up tayo ng business. Because of that, the business kasi nag-business din kasi ako sa Taiwan no'n, dahil kailangan mo talagang dumiskarte. So, dahil dun sa business na ginawa ko sa Taiwan, nakapag-build tayo ng business sa Pinas. But then, dahil sobrang lungkot ko nga at ayoko na magtrabaho sa Taiwan no'n dahil medyo naso-suffocate na ako, Gusto mo nang umuwi. gusto ko nang umuwi, Ah, ay hindi pa puwede, eh. yun. Para bang merong pumipigil dahil sabi nga ng family ko nung tinanong ko sila is, parang may konting something na bakit parang hindi sila, hindi ba ano, hindi naman sa hindi Hindi happy mo pa kundi deserve. parang Parang hindi parang mo may oh, parang may parang hindi ko deserve umuwi. oo, diyan ka lang. Parang parang may konting kirot na hindi sila makasagot na, "Puwede na ba akong umuwi?" Yung gano'n. So, tapos hindi ka sasagutin ng kaagad. Pero may mga reason kasi tayo, eh. May mga reason sila na bakit or baka hindi lang din nakasagot, masyado silang akong sensitive. Okay. So, parang napaisip ako, sobrang lungkot ko na parang alam mo naman ang OFW sobrang sensitive. So, nalungkot ako, ano ba yung gagawin ko Ano para ka? ayoko na mag-stay ng Taiwan. At the same time, ay hindi pa rin ako puwedeng umuwi ng Pinas. Saan ako pupunta?
So may nag-offer sa akin nung time na yon na pumunta dito, pero hindi ko 'to pangarap, eh, hindi ko siya plan. Kasi Oh, iba yung plano ko dun sa nangyari ah, sa buhay ko. So oo. yun, Kami so pangarap namin yun kaso joke lang, may sige. pangarap siya, may pangarap nga siya, eh. Okey. So yun, nag-apply ako papunta dito. Mm. So kaya nga sabi 'di ba, it's a choice. Yes. Puwede kang mamili kung ano ba yung pipiliin mo sa buhay mo. Yung bang, maging sapat lang o you dream more. So sa akin, mas pinili ko na baka merong opportunity sa akin doon. Bakit parang, it's a calling, parang gano'n. So dumiretso ako dito, so far nandito na ako ngayon. Wow. So parang, nung pagdating ko dito, sa umpisa of course struggle, sa umpisa. Hindi mo naman mawawala yun sa OFW, eh. Yes nga. Lahat ng, umpisa as OFW super struggle talaga tayo. Hmm. Pero merong sarap, Oo. maraming sarap sa pagiging OFW, hindi lang struggle. Pero kailangan mo kasing Parang na-e-enjoy mo na nga mag-sacrifice. ngayon kasi napapansin ko nga, eh. Mm. Oo. Super, totoo naman. Super naman yung ano, yung enjoyment. I mean, while nabibigay mo ng tama yung ano, yung para sa family mo, Yung parang stay alam in mo yun, yung hindi lang tayo nagtatrabaho kundi na-enjoy natin yung pagiging OFW natin. Tama ba? correct, oo. True, true. Kasi nakakapag-travel ka, eh. Alam mo yun, puwede kang mag-travel sa ibang bansa, but then kung gusto mong mag-travel sa ibang bansa like, Switzerland, Italy, Spain, is you can go. Yung parang yung day off mo ng Saturday, Sunday puwede kang mag-travel, eh, kasi Oo. ang lalapit lang nila. So, yun yung mga benefits natin na nagtitiis, nagtiyatiyaga. Nakita ko yung opportunities pa na puwedeng maging tayo, aside from of course we are sabihin na nating hindi naman natin obligasyon na maging breadwinner. It's our choice. Choice natin na breadwinner, eh. Choice natin na bigyan sila ng kabuhayan or anything. Choice natin yon kasi puwede namang hindi. Dito sa France, yung nakita kong opportunity para sa mga OFW, kasi sa Taiwan nga medyo nakakapag-business ka pero parang may kulang. Oo. Oo, may kulang. Parang hindi ko siya ma-spread, hindi ko ma-spread yung wings ko. Hindi ko ma-spread, eh. Parang may pumipigil, gano'n. So, kasi sa legalization, mga gano'n. So, pagdating dito sa France, parang sabi ko nga, eto na yata yung opportunity para sa mga kagaya kong OFW na puwede ring mag-business pala. Puwede rin palang mag-establish ng sarili mong business dito. Kasi maraming opportunities. Puwede mong i-legalize yung mga businesses mo, puwedeng from Philippines papunta dito. Hindi So sinisikip maraming na ata yun ng ibang ano natin 'no, ibang kababayan. marami ng nagbi-business dito ng mga kababayan natin. But then yung iba, we are encouraging them na lumabas kayo dun Hmm. sa shell ninyo. I mean, ilabas niyo yung mga products ninyo para makilala sa mga locals. Hindi lang yung kapwa natin Filipino ba ang tumangkilik sa atin. Dapat lahat, pati yung mga ibang lahi. Yung market sila, eh. So ngayon, masasabi ko naman na parang na-align ako dun sa siguro Calling mo yung talaga. oo, yung calling, yung gustong mangyari sa akin ng Ama is eto Ito siguro talaga. talaga yun, 'di ba? Kasi sa atin, meron kasi talagang kanya-kanyang plano ang Ama para sa atin, eh. Pero siguro may pinagdadaanan lang tayong mga masasakit or mga struggle para matuto tayo na na alam mo yun, na i-appreciate kung ano yung nandiyan. Yun siguro Saka there's yung always a right time, Cass. totoo. Totoo yun. Kailangan malupit yung pagiging madiskarte mo. Yun yung kailangan mo kasing alam mo yun, gumawa ng paraan para mag-survive ka. Hindi lang po puwede na tapat. Eh, kung meron namang opportunity na, puwede kang mag-part-time para Yes. madagdagan ng konti o kaya puwede ka namang, gumawa ng something para pagkakitaan mo. Yun yung mga diskarte na puwedeng gawin nating mga OFW. Of course, sa family natin, it's not enough kung yun lang ibibigay natin. Paano tayo? Walang matitira sa atin kung ibibigay natin sa kanila lahat, 'di ba? And then yung free travel and tours, totoo yun kasi kagaya nun, may mga employer na isinasama ka sa iba't ibang bansa na kasama nila. Mm. So, wala kang expenses, wala kang ibang gagastusin kasi sa kanila lahat yun, eh. So, free yun, as in.
So ikaw naman, kung sakali man na ikaw naman ay live out, ay may tirahang sarili, Opo. pwede ka rin namang mag-travel kahit saan mo gustong, kagaya dito kasi, sample na lang dito sa Paris. Dito, pwede kaming umikot na ang gamit lang namin is yung Navigo card namin na monthly. So yun, free yun. So kung gusto mo, magbaon ka na ng tubig tsaka Oo. sandwich mo, pwede mo nang pasyalan yung buong Oo, buong Paris na abutan niya. So nakikita mo yung mga tourist spot diyan na hindi hindi na yung iba ay hindi kadalasan mga walking distance o 1 hour lang mm, ang pagitan, 'di ba? travel, oo. So yun, nakikita mo yun, eh, yung mga opportunity na yun is hindi mo naman yun makukuha kung nasa Pilipinas ka lang, 'di ba? So yun yung benefits ng mga OFW. Hindi lang talaga din hirap, may mga sarap tayong nararanasan, 'di ba? Pagdating naman dun sa yung, OFW is a breadwinner. Andun ako sa part na 'yan, andun ako siguro sa middle. Puwede kang maging breadwinner, puwede kang hindi. Puwede kasing it's a choice kasi, eh, for me yung paniniwala ko Ano lang yung ano, as bukal sa kalooban natin. kasi sa akin, naging breadwinner naman ako. Pero naging hindi na ako naging breadwinner. Oo. Kasi it's a choice yung pagiging breadwinner. Dahil sa akin nun, ang totoong breadwinner sa aming family is yung panganay namin. But then, wala kasi siyang chance na umalis ng bansa kasi lagi siyang nafi-failed. Oo. Sinubukan niya many times pero hindi siya napagbigyan na umalis. So siguro, hindi talaga para sa kanya. Swerte Hindi para natin. sa kanya. Oo. Kasi alam mo yun, marami talagang gusto, kaya lang Mm, pipili. Kaya alam mo yun, nandito tayo, blessing. 'Di ba? Blessing siya na mm, mm, ano lang ba yung di natin na-imagine, 'di ba? Hindi natin pinangarap, pero pag binigay ni Lord at tinrabaho mo, for sure magsa-success ka, 'di ba? mm. So yun, yung parang ako yung pinalad. Ako yung pinalad na makapunta dito o makapag-ibang bansa ng parang walang ano ba, walang effortless, ika nga. Oo. Parang dinala ka lang dun ng basta lang, parang para kang pinabili lang ng suka, gano'n, ta's Parang nasa ibang bansa kumbaga ka na kung lang. para sa'yo, ano talaga, para sa'yo. Yung first abroad ko kasi it's too easy. Kaya sabi ko, so ako na yung breadwinner. And then after that, hindi pa naman ako naging breadwinner that time eh, yung hanggang pangatlo yata ang ano ko. So yung pang fourth, kasi biglang bumagsak yung ano namin. So, mas pinili ko na siya na maging breadwinner. So sabi ko nga, yung breadwinner, hindi siya talaga na obligasyon. Nakikita mo kasi sila na Oo. kailangan nila ng support. Of course, sino tayo para maging matigas, 'di ba? Kaya nating I-support them. pero tama Oo, lang, 'di ba? Hindi naman talaga mm, obligado ka na kasi parang makaka-stress 'pag tinabing obligasyon mo 'to, ganyan, 'di ba? Tama. mm. Kasi kapag ano, 'pag inisip mo na obligasyon mo 'yun, made-drain ka. Opo. Kasi ibibigay mo lahat. Kasi parang sabi nga dun sa ano na, ang damot mo. Kasi bigay ka ng bigay sa kanila, Mm. madamot pa ba ako nun? Bigay nga ako ng Parang bigay. baliktad 'yun, 'Di ba? Pero kasi, kaya ka nagbibigay sa kanila, you gain. You Oo. gain the happiness, 'di ba? Sa kanila natuturuan mo sila maging tamad, Oo. 'di ba? Hindi na sila umaasa sila ng ganyan na lang, hindi sila natututo sa buhay. Pero ikaw, kakabigay mo sa kanila, nagiging masaya ka. So ikaw talaga yung may ganansya. Ay, galing. Ganda naman ng kwento mo, Cass. So, nakaka-inspired sa totoo lang. Saka alam mo 'yun, na kumbaga gano'n tayo talaga ang mga Pilipino. Hindi lang tayo basta OFW lang na kung ano, manggagawa lang na ano, nakikipagsapalaran. Hindi, madiskarte talaga tayo kasi dahil ano, eh, may oportunidad. Pero ito naman sa'kin, Cass, ito naman din ang kwento ko. So, sa akin sa buhay ko naman bilang OFW kasi nga 'di ba parang alam mo 'yun, dati kasi ayoko rin talaga sa mga ibang bansa, sa totoo lang. Ako kasi Hmm, yung talagang simula't simula, duwag ako. Alam mo yung iisipin ko pa lang na sakay ka ng eroplano. eroplano, 'Di ba maraming bali-balita na bumagsak ang nagka-crash. nalunod yung barko, alam mo 'yun? 'Yun yung dun ako at saka bukod dun, meron talaga akong yung ano, kasi nung time dati kung maalala mo, yun yung time na critical, parang ang hirap talagang magiging OFW kasi parang puro na lang negative na naririnig natin sa balita, something na gano'n. At bukod dun, ang ate ko mismo, parang dun ako nanggaling. Yung parang sa ate ko, nangyari kasi sa ate ko din, ng ibang bansa siya, kaya lang sa Malaysia siya
parang naabuso siya ba nung nagdala. Mm. Kasi dala na rin ng kakulangan ng kaalaman, yung parang ignorante pa ba, basta lang sunod. Parang in short, merong hindi naging magandang nangyari sa kanya, which is yung as in yung bangkay niya mismo, hindi namin na nakita, na alam lang namin na gano'n ang nangyari. Hmm. May nakarating sa amin na mga ilang gamit niya, pinadala naman ng huli niyang kinasama, pero naabuso siya ba? Naabuso siya ng nagdala sa kanya, naabuso siya ng ano, parang So ang may phobia ka pala. oo, May do'n ako phobia ka rin nanggaling. pala. Parang na-phobia ako na bukod sa mga nakikita natin sa telebisyon, which is yun naman yung pinakaano natin 'di ba dati batayan, kung ano yung mga Mm. nakikita, naririnig. At ang matindi pa nun, ate ko pa mismo. Which is kahit maliit pa lang ako nun, tumatak sa isip ko, ang pangit pala, hindi pala maganda sa ibang bansa. 'Di ba? Although Mm. meron tayong mga kapitbahay na, ang yaman nila kasi abroad yung mama niya, papa niya. Nito lang ako talaga nakapag-decide. Alam mo bakit? Ba't ako naman nakapag-decide? Dami kong in-applyan noon, lalo na nung nag-pandemic time. 'Di ba, ang daming nawalan ng trabaho. Actually sa amin, kasi sa factory, ano eh, yun eh, 'di ba nung pandemic lang halos sara talaga lahat, higpit talaga lahat. So, after ng pandemic hanggang sa ano, nahirapan na ako mag-apply kasi humigpit sila ng sobra. Alam mo yun? Na baga naubusan na ako ng opportunity doon. So, yun yung ginawa ko na naging solusyon ko sa problema ko na yun na ng ibang bansa. Kasi umabot na ako sa punto na parang wala na akong space doon sa Pinas. Alam mo yun? Parang ganun ang nangyari sa akin doon. So, sabi nga nila, ang the best choice daw is no choice. Kasi wala ka nang ibang gawin kundi gawin mo to eh. So, yun yung naging ano ko, solution ko talaga doon, Kas. Kaya although na ayoko talaga mga ibang bansa, dahil takot nga ako, siyempre ikaw ba naman, di ba? Kamag-anak mo, ate mo mismo, di ba? Ganun ang nangyari. At bukod doon, sa mga bali-balita nga din noon. Kaya yun, simula noon, nagsubok ako, Kas. Nung sinubukan ko, ayun din, kagaya din ng kwento mo, parang ang smooth lang, ang bilis-bilis lang. At hanggang sa nandito na ako ngayon, 'di ba? Pinalad din ako na makatagpo ng mabuting amo. So, masaya lang, 'di ba? Parang alam mo 'yun, pag tama nga, 'di ba? Para sa hindi mo kailangan ipag-sapilitan ng sarili mo kasi there's always a right time for each of us. Baga, meron talagang mga kanya-kanya kasi tsaka ang swerte natin kasi kahit naman para sa atin yun, kung hindi natin 'di ba gawin, Kas, hindi mangyayari. Liban lang kung para nga sa atin, plus ginawa pa natin, the best. So, yun lang, Kas, parang yun yung parang naging kwento ko talaga doon na feeling ko parang naging bayani ako sa sarili ko ring buhay. Kasi kung Mm. hindi ko sinagip hindi ko sinagip ang buhay ko doon, sino sasagip sa akin? 'Di ba? Kaya sa pagiging Exactly. OFW ko, yun yung parang paglaban ko na parang wala na bang mangyayari sa akin? Hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba ang pangarap ko? So parang Mm. yun yung naging ano ko sa buhay ko. Pinanindigan ko. So alam ko naman na hindi siya talaga madali. Pero nung pinagpray ko din talaga kay Lord, kung para sa akin to, wala na akong takot eh. Kung saan ako mapunta, hindi ko na nga inisip eh. Kung Mm. anong bansa, kung anong mangyayari. Basta sa akin, ang isip ko lang nun, gusto ko. Kasi yun na yung turning point ko eh. Gusto ko. Malay mo naman, di ba? So, nung nangyari nga, Kas, sinubukan ko, naging successful nga siya. At yun, totoo, big opportunity talaga to para sa ating lahat na OFW. Kasi ako kasi wala akong pinag-aralan eh. Hindi naman sa kung ano Isa ako sa talagang lungkot din talaga ako kasi wala akong pinag-aralan. Hanggang ano lang naman din ako high school. Although gusto ko rin naman, syempre, sino ba namang hindi gusto mag-aral, di ba, ng May makapagtapos. chance pa. May May chance chance pa pa. ngayon, lalo na. Kaya Dito, mas lakihan pa natin yung ngayon, mas pangarap. nilalakihan. Oo, mas nilalakihan ko pa yung pangarap ko ngayon na hindi lang ganito, na hindi lang OFW, di ba? Gusto Mm. natin mag-explore, kaya hindi tayo titigil at dapat try din natin, di ba? Parang alam mo yung minsan lang tayo kasi mabuhay sa mundo, kaya dapat maging ano na natin, maging dapat gawin na natin mas makabuluhan pa. So yun yung naging ano ko, naging parang alam mo yun, hindi ko siya talaga pinagsisihan na sinubukan ko. Although ayaw ko rin talaga. Yun yung sa isip ko dati. Kumbaga nung binasag ko na ano yung sa isip ko. Kumbaga kung hindi ko ginawa, sa isip ko,
Nakakatakot. Tsaka swinerte din ako sa amo ko. Mm. Bihira din 'yun. Sa blessing talaga. Oo, Tsaka 'pag nagagawa mo na yung mga gusto mong gawin, yung gano'n. na-enjoy. Na-enjoy mo Pero na. hindi tayo titigil na lalakihan pa natin yung pangarap natin. Mm. Maraming salamat. Oo. Free So, lang mangarap. thank you. Lakihan mo na, 'di ba? Nangarap ka Sayang na lang yung din naman. Lakayan mo na, itodo mo mm, na. todo mo na. Enjoy mo na. So, ayun ka. So, ayun yun yung naging story ko talaga ka. So, ngayon Mm. naman is, ano yung kwento natin na, di ba, ang topic natin ngayon is real OFW real stories. So, Mm. kwento mo, Kas, ano yung masasabi mo dyan sa naging buhay mo? So, ayun Kas, being an OFW, kailangan napaka-importante talaga na madiskarte ka din. Kung sino man yung mga taong kailangan mong masyaran, marami tayong pwedeng gawin para, alam mo yun, yung diskarte natin pagiging OFW, napakahalaga eh. Hindi natin tatrabahuin. Kung alam mo, di ba? Kung alam mo. Kung alam mo. Kasi kung may talent ka naman, 'pag na-i-share mo yung alam mo, yung gain mo dun is yung happiness, 'di ba? Yung usapan natin na kapag nag-share ka, you gain the happiness. Mm. Yun, so yun yung definition ko sa, ano man, pagiging OFW, kailangan madiskarte ka. Kasi lalo na kung, nasa labas ka, puwede mo namang gawin yung lahat ng diskarte na puwede mo namang gawin yung lahat ng diskarte. So gawin mo na, itodo mo na. Kung may skills ka na puwede mong, itrabahuin, gawin mo na para nang sa gano'n hindi lang gano'n yung sahod natin. Hindi lang umiikot dun yung 'pag sumahod ka papadala mo, at least may matira sa'yo kahit ibigay mo lahat ng sahod mo, hindi nila alam na meron ka pang tinatrabahong iba. So, Akala yun nila yung magiging oo, nagdadala. correct. Kasi minsan, sa sobrang overwhelm natin na parang magkuwento sa family natin, sinasabi natin lahat ng sahod natin, eh, 'di ba? So, alam nila, Tuloy ikaw negative na kasi negative ka kasi ikaw ang negative tuloy kasi ang kinuwento mo napakarami. napakarami, oo, Yung totoo. ano, yung sapat lang yung kwento mo, yung extra, wag na, sa'yo na yun. So yung extra mo, yun yung didiskartehan mo na, yung Totoo yan, extra mo para yun totoo. magkaroon ka ng savings. Mm. Kasi mahalaga yun para sa atin. Bilang OFW, nagkakaroon tayo ng opportunities din Mm. na makapag-travel uh, around the world or other countries na kung tayo ay kasama ng amo natin at dinala tayo sa ibang bansa, for free yun, of course. You can travel. Yung namamasyal ka na while earning. Parang Mm. ganun yun eh, yung tayo as OFW. And then, kung ikaw naman ay leave out, kagaya dito sa amin na parang Monday to Friday lang yung trabaho namin, Saturday, Sundays, pwede kaming gumala kahit saan. Mm. So, andun yung opportunity ng isang OFW na hindi lang talaga struggle. Of course, sa umpisa kasi nag-struggle talaga tayo eh. Pero kasi na-overcome natin yon in a long run. Kasi pagka naman ginandahan natin yung trabaho natin, inayos natin, nagiging maganda yung sitwasyon natin. Kasi sa umpisa, lahat naman ng bagay sa umpisa Kasi sobrang hirap. nag-a-adjust, 'di ba, Kas? Nag-a-adjust Oo. tayo eh. Yung adjustment kasi hindi mawawala yun eh. Mm. So, kailangan mo lang talagang ayusin yung trabaho mo. Talagang kung maaari lang lupitan mo na, 'di ba? Kasi hindi po puwedeng ganyan lang tayo. Kailangan natin mag-level up. So, yun, magkakaroon ka ng opportunities para makita yung iba't ibang parte ng mundo. Diyan yung ano 'no, diyan yung 'di ba nung nakaraan yung Mm. Olympics, 'di ba? Olympics dito sa amin. Mm. Tingnan mo nga yung Olympics dito sa amin, Paris Olympics yun eh, nung July, August, September, yun gano'n. Bombo international correspondent. So Ah, kino-cover namin kinuha kami ng Bombo Radyo. So kino-cover namin yung ano, yung pagka mga nakapasyal na kayo dun sa Olympics, oo, champion pa kayo? may sahod pa sa amin ng Bombo Radyo. Ah, Binayaran kami eh. May hmm, libre kaming t-shirt, ang wow. lahat. So, yung opportunity na yun, hindi mo yun makukuha kung nasa Tama Kas, Pilipinas ka kasi lang. ano eh, ang sense kasi nun, nandiyan na kayo. So, alam mo Mm. naman, pupunta pa sila, Sa magta-travel pa sila. Correct, Lang. Eh, correct. nandiyan na tayo, nakapwesto na. So, good Nakapwesto na. yan. Maganda Mm. pagkakataon.
Yun yung opportunity sa atin eh. Oo, Alam mo, na-experience mo yung mga bagay na hindi mo ma-experience kung nasa Pilipinas ka lang. Kasi ang hirap abutin yung pangarap pag nasa atin ka. Hindi naman sa ano, pero ang hirap niyang abutin. So pag andito ka na, yung opportunities lumalapit sa'yo. oo. Nasa sayo na lang talaga kung paano mo siya i-grab. Kung 'Di ba? kung So kagaya nun, pinagplanuhan mo ba na malupit o kung mm, okey. lupitan mo pa, Oo, lupitan edi mas talaga. sobra na, 'di ba? So Mm. kagaya nung sa amin, parang mas na-boost yung confident ko nung ano, nung mga time na yun, ay, may kumuha sa akin na ganito, yung gano'n. Akalain mo Parang hindi naman ako nagba-vlog ng nakaharap, pero may kumuha sa'yo. Ano yung meron ka, 'di ba? tama. Pero 'di ba, sa akin kasi, ano mong masama kung i-grab ko 'to? Oo, kung Nung una subukan. medyo hesitant ako kasi paano ako mag-i-stand-upper, yung gano'n. Paano ako magre-report? Hindi takot nga ako sa camera, hindi ako humaharap kasi nga nakatalikod lang yung camera ko lagi. So nung time na yun sabi ko, "Bahala na." Kasi hindi ko alam kung saan ito patungo. Ano ba yung reason bakit kinuha nila kami? Kasi sabi ko, lahat kasi ng nangyayari may reason. So, I will grab it now, baka kasi meron pa. So, tama nga, Ito nga, meron talaga. naging Kasi content merong creator na tayo susunod. ngayon. Oo, may Nagpo-podcast susunod. na tayo ngayon. Totoo, eto pa, di ba? Ang Oo, galing. tama, Kaya tama. nung sumarang ako dito, wala na, medyo ano na ako, smooth na. Okey. So, yun yung opportunities Kumbaga na, karugtong, warm up lang yun. yun, exactly. So Gano'n ba? ito yung mga opportunities natin eh bilang OFW. Mm. Hindi hirap, hindi lang hirap. May Mm. mga hirap pero may mga sarap. Oo. Marami tayong sarap. Depende kasi kung paano natin titingnan, 'di ba? Correct, oo, oo. Mm. Oo, Wag mahirap talaga kaso totoo. Sino ba namang mm. gusto magkumayod ng kalabaw? Pero kung worth it naman, tsaka na-e-enjoy mo naman, 'di ba? Correct, oo. Why not? Eh, minsan lang naman tayo at tsaka madaming gustong gawin 'to pero wala silang pagkakataon, 'di ba? Correct, oo. Nasa atin ang pagkakataon kaya Mm. natin. Kasi ang mahirap sa atin yung homesick. Mm. Yun yung kalaban natin, pero puwede natin siyang takpan through yung parang pagpasyal natin, yung Ma-enjoy. pakikisalamuha sa kung sino-sinong tao diyan, para maibsan ba. Kasi kung ilulugmok mo yung sarili mo sa pagka-homesick, aba, mababaliw ka talaga. Kasi hindi mo naman sila mahahawakan kaagad, yung parang tipong gusto mong lumipad para lang mayakap sila, hindi eh, hindi siya gano'n. So sobrang dun ka struggle talaga. Pero may mga paraan tayo para maibsan yung gano'n, yung homesick. Kumbaga, kahit nasa ibang bansa tayo, pero tuloy ang buhay. Hindi lang basta Exactly. trabaho, kundi dapat bigyan natin ng buhay ang trabaho natin para ma-enjoy natin. Mahalin mo, Oo, tama. yun. Talaga, mahalin mo lang talaga, enjoy mo. Kasi kapag tiningnan mo siya as trabaho, mabigat. 'Pag minahal mo yung trabaho, ang gaan, sobra. Tama. Kasi nakita ko, sabi nila, bakit daw ang hirap-hirap ng maghanap ng trabaho? O talaga ba? Sabi Kung ko. parang ikaw, Sabi ko, "Ba't ako hindi naman?" Sabi ko. oo, 'di ba? Sabi niya sa'kin, "Bakit Neng nung tayo ang dali ng trabaho, pero bakit parang ngayon ang hirap na?" Sabi niya. "Ba't ako, ang dami ko namang naibigay na trabaho sa mga Filipino." Sabi ko. Sobrang dami na nga, eh, pinamigay mo na 'no? Yung gano'n ba, kasi yun yung point, yung para bang na-attract ka kasi dun kasi minamahal mo siya, eh. So mamahalin ka din talaga, Tsaka 'di ba? malaki yung pangarap mo, Kas. Exactly. So, yun yung ano ko, isang definition ko sa pagiging, OFW. And bilang OFW din, breadwinner para sa akin is a choice. Gaya nung balikan natin yung ano, kasi pinanood ko yung ano, yung movie ni Vice Ganda. So, yung nangyari kasi dun, reality talaga siya, realidad na buhay talaga natin na pagiging breadwinner mo and then yung family mo sa Pilipinas ay, hindi mo alam na nawaldas pala yung akala mong ipon mo. Pero may mga ano tayo dun, eh, may mga paraan tayo para hindi siya mangyari. Sa ngayon na buhay natin kasi lahat naman may mga, alam mo yun, internet, so nakikita mo yung totoong nangyayari. Oo. Hindi na puwedeng ilihim siguro nung past, nung mga panahon na parang wala pang internet, wala Oo, pang nasa social digital media. age na tayo, eh. Puwede natin Hmm. sila i-video call. Kasi dun 'di ba kasi yung movie na yun, may video call, Oo, talaga. May video call na, "Eto na yung pinapagawa nating bahay, may third floor," mga gano'n. Pero munisipyo pala yun.
Ang sa akin doon sa part na yun, yung pagiging breadwinner kasi is a choice. So, naging choice niya na siya yung maging breadwinner kasi yung panganay, kagaya nga nung sinabi ko kanina na mayroong breadwinner na pwedeng maging breadwinner. Pero dahil ikaw yung pinalad, so mas sinalo mo. Sinalo mo yung pagiging breadwinner. Pwede mo naman sanang hatiin sa'yo yung ganito. Kasi kung wala silang magagawa kung hindi ka magbibigay, di ba? Ang nangyari kasi do'n, binigay niya ng ibinigay, naniwala siya ng naniwala do'n sa mga alibay, which is may part din naman kasi na yung family natin sa Pilipinas may mga reason din. So ang sa akin, kailangan mo rin talagang intindihin. Kasi sila, yung kapatid niya is they tried na mag-ibang bansa, pero na-failed, 'di ba? Kasi wala namang may kasalanan kung ma-failed ka kasi hindi para sa'yo yun. Oh, Just like yung kapatid ko nun, hindi para sa kanya, eh. So, na-failed siya. So, dahil nga sa pagtatakip niya dun sa pagka-failed niya, nag-business siya. So, alam naman natin sa business talaga, hindi naman talaga 'pag nag-start ka, yun na yun. So, failed ulit. Ang nangyari, nilihim nila. So, surprise na pag-uwi niya, yun na yung ano, parang nagsisihan, yung gano'n. mm, So, ito yung sabi ko nga, maging dapat unang-una pa lang na gawin mo na bago ka umalis ng bansa, kausapin mo na sila. Maging transparent tayo sa isa't isa at may at goal. alam nyo dapat na ito lang yung kaya kong ibigay sa inyo para hindi ka ma-drain. 'Di ba? Kasi pag naubos ka talaga, sisisihin mo sila. Kasi Saka kagaya sa akin nun, hindi mo na parang kayang magbigay kung ikaw sa sarili mo ubos. drain. Mm. Totoo. Ikaw Kasi ibibigay. kailangan mahalin mo yung sarili mo, magtira ka, ika nga, 'di ba? Oo. Magtira ka para sa sarili mo. Para nang sa gano'n, 'pag minahal mo kasi yung sarili mo, magkakaroon ka ng marami, Oo. 'di ba? Madu-duplicate mo yung sarili mo, so makakapagbigay ka ngayon ng maluwag sa pamilya mo. So hindi mahirap. And besides, kailangan mong turuan sila na gumawa ng tama para hindi sa'yo nakaasa lahat. Kasi sabi ko nga, choice yun. So choice mo na magbigay lang sa kanila at hayaan lang sila na nakaganon lang sa'yo. Mm. Choice mo yun. Pero pwedeng hindi. Kaya yung pagiging breadwinner para sa akin, it's a choice. Hindi siya obligasyon. Tsaka 'pag sinabi kasing obligasyon kas, parang alam mo yun, ano na siya, wala kang choice. Hindi Mm, naman hindi puwedeng gano'n, eh. Kasi mm. dapat team talaga ang Team kayo. sa Mm, mm. hindi Kasi yung sa akin nun puwedeng parang ano lang, ikaw lang lahat ang ano, ikaw lang lahat ang tumalo. malo. Kasi hindi lang naman ikaw, unless ikaw lang yung mag-isa sa pamilya, parang ikaw lang yung Pamilya nga, eh, ibig sabihin oo, pamilya, tulong-tulong, marami kayo. magkasangga. Hindi puwedeng Mm. ikaw lang lahat porket meron ka, pero siyempre, tama Oo, lang. kasi totoo. Kasi yung sa akin noon ay, yung mga first, second na abroad ko, hindi naman ako naging breadwinner, eh, kasi ang totoong breadwinner sa amin yung panganay namin. So, hindi lang siya pinalad, talaga na makaalis. So, ako na yung sumalo kasi lugmok na kami, eh, lugmok na yung pamilya ko nun, parang bumagsak kaming bigla. So, nung time na yon wala akong choice kundi kailangan ko umalis para makaahon sila. So, Parang ikaw binigay ko naging lahat. ano, ikaw yung parang naging bayani sa family niyo. Oo, Kasi kung hindi mo yun ginawa, hindi mo sinubukan, wala kaming ano parehas kayo lubog, parehas kayong oo, ano, walang makapitan, baga parehas kayong mahihirapan, which is maganda dahil nag-step up ka. At pero may duration. Ah, Yung pagiging breadwinner mo hindi tuloy-tuloy, may duration yun kasi oo, ay umahon na sila ng konti, stop ka na, ibigay mo naman sa iba, 'di ba? Kaya tama. nung time na yun, nung parang okey na yung family namin, naibibigay ko na lahat ng ano nila, may mga kapatid ako na nagsabing aalis din sila. So dun kami nag-ano na parang, sila naman, ate ako naman, yung Mm. gano'n sila. So sabi ko nga, nasa sa'yo kung paano sila i-manage. Yung pagiging breadwinner. Hindi siya obligasyon. So yun, para sa akin, ang pinaka bottom line para sa akin, ang OFW hindi lang basta OFW na nangingibang bansa para kumayod, magkudkod, or kung anong mga muhan sa ibang bansa para sa family. Puwede rin tayong maging entrepreneur. Puwede tayong magnegosyo sa ibang bansa or at the same time, magnegosyo sa sarili nating bansa while doing our job sa bansang, kinaroroonan mo. So ngayon, kagaya dito sa France, kasi nagawa ko na before pero hindi siya sapat.
Pero dito sa France, nung pagdating ko dito, after siguro 1 year, kasi sa first 1 year ko, ano eh, hindi siya ganun ka, ano, hindi, wala pa akong alam, hindi ko alam Hindi siya yung, gano'n na or, o hindi ka spread yung, hindi ganun ka laki yung, ano, yung kaalaman ko regarding sa paano yung legalities, paano mag-business, yung ganun. Lalo na, merong language barrier. hmm, French to English, parang medyo mahirap. hmm. So, after that, nakisalamuha ako, ganun. So, may mga connection, may mga nakilala ako na naging connection ko. So, nakita ko na hindi pala siya mahirap. Talagang aalamin mo lang kung saan at kung ano at kung paano yung gagawin mong tama. Kasi kailangan mo lang lumagay sa legal talaga. Oo. Pero Kasi pwede kang kasi para magnegosyo. meron tayong peace of mind. Alam mo 'yun? Mm. Yung, nagnenegosyo ka na taliwas sa batas na kung Oo. saan-nasaan ka, Parang sumunod tago ka ng ka. tago nun. Oo, parang TNT, 'di ba? So, kailangan mo talagang sumunod sa batas kung gusto mong umangat at umayos. And Tsaka besides, tsaka may enjoy mo mm, yung true, ang sense kasi ng pagiging business kasi is nagbibigay tayo ng value, value. nagbibigay Mm, tayo and in the same time nag-e-earn tayo, 'di ba? Hangga't may opportunity, 'di ba? mm. Ginagrab natin. You have Kaya to grab it, oo. oo, kumbaga kung nakita natin na in demand, kaya natin i-provide, why not, 'di ba? True, mm. Kaya hindi lang kasi yun, eh, hindi lang yun yung ano, hindi lang I mean, para lang magkaroon ka ng business or para lang, masabi mong, umangat ka na. Iba rin kasi yung nagiging tingin sa atin ng, ibang, lahi. Kasi kung ngayon ay ang tingin nila sa mga Pilipino ay, katulong, nagkukudkod, mga ganyan. So someday, puwede nilang sabihin na eto mga Filipino, mga business owners. 'Di ba Kumbaga, someday, hindi 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 'yun malabo. Puwedeng mangyari 'yun kung magtutulungan tayo mga OFWs. Hindi 'yun pangarap, tinatrabaho 'yun. yun. Kagaya nung isang Pinoy, yung in-interview ko nung nakaraan, 'di ba? Ang galing niya, grabe. Ang sarap ng luto niya at talagang gusto niyang ilabas talaga sa market, hindi lang sa mga Pinoy. 'Di ba yun yung sinabi niya dun? Hindi lang sa Pinoy, gusto niya, i-spread sa mga locals. Kasi yung Para ginawa para niya, maka-encourage na rin 'no, sa kapwa nating Pilipino na positive. mm, Tama ba? mm. Hmm. Correct, oo. Kasi kailangan nilang lumabas, yun yung pinakaimportante. Hindi lang kasi dito, eh. Hindi lang kasi, France yung tinutukoy dito, eh. Kahit saang bansa tayo naroon, puwede tayo. Oo, correct. Alamin mo lang kung nasaan yung tama. Kasi diyan sa Dubai ang daming mga business owners diyan ng mga Filipinos, 'di ba? 'Yun yung ano ko, para Oo. sa akin, Ayun, galing naman ng Kas yan. Nakaka-inspired naman yung mo Kas, yung story mo. Thank you sa pag-share, no? At alam ko marami through dito sa ginagawa natin for sure na marami pa tayong ma-inspired na mga kababayan natin na yun nga sabi mo nga bilang OFW na hindi lang dapat tayo makilala as ganito lang, ganyan lang. Pakita natin kung ano yung kaya natin. Huwag natin isipin na hindi natin kaya. Subukan lang natin, malay mo mag-work, 'di ba? O kung hindi, edi correct. subok pa rin. Walang sumuko, walang Bangon lang, kasi 'pag sa nadapa sa tayo bangon. nagpipili kung tama na nga to, parang kalokohan lang to, joke. So, yun. So, thank you Kasa. So, ako naman, no, sa akin naman, sa part ko is ang kwento ko naman dito bilang OFW. Kasi nga, di ba, yung topic natin is about real stories. Yung mga totoong kwento talaga natin. Which is, meron talaga tayong makwento. Kasi, OFW tayo eh. Hmm, Counted tayo. Baga, may bilang tayo. Hindi tayo yung salimpusa lang. So, yun. Pagiging naisip ko siya natingnan ko siya na tayo yung mga buhay na bayani ng mga OFW. Kasi di ba Kas, as an OFW, yung through our remittance, yung pinapadala natin hmm, sa Pilipinas at sa bansa natin, malaking ambag nun eh, di ba? Kasi kung pera lang ng bansa natin ang asahan, ang iikot doon, di ba? correct, Meron pa oo, ng mga gobyerno natin na minsan nangungutang pa sila sa ibang bansa kasi nga kulang talaga. full Pero through our remittance, remittance, baga sa pag-ano natin, nagiging bayani tayo, which is ang sense kasi ng pagiging bayani is yung nagiging nakakatulong ka. Kumbaga malaki ambag mo contribution, oo, kasi nag-ambag ka. So, kung ako at ikaw
may impact. Ano pa kaya kung lahat ng OFW, which is really true naman, di ba? Na lahat naman tayo, yun naman yung sense natin eh, di ba? Makatulong sa pamilya. At ano pa kaya kung tayo, kagaya nga ng nakwento mo, no, na nag-business ka rin sa Pinas. So, baga hindi lang umiikot yung pera mo, baga doon sa panggastos mo, baga nag-generate pa siya ulit kung sinubukan mo rin naman palang mag-business doon. So, Mm. parang ang sarap lang, di ba? Na hindi natin alam, na akala natin basta bigay lang yun. Pero kung ang ending pala nun, baga, ginawa natin yung part natin as, oo, dahil naging once in a lifetime tayo na naging breadwinner. Pero ang pinaka-point doon, Kas, nagiging bayani din tayo, una-una, sa ating pamilya. Kasi nakatulong tayo eh. Tama? Di ba? Tama. Nakatulong tayo. So, bayana tayo unang-una sa sarili natin kasi nakahelp tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Baga hindi tayo ambag na palamunin ng Wala mo na. gobyerno. At in the Mm. sense pa na ganun din sa pamilya natin. Di ba? Malaking bagay. In the same time, bayani din tayo sa ating bansa. Kasi malaki talaga. At saka yun nga, yun yung gusto ko i-emphasize Kas, na ang pagiging OFW, hindi yan basta ano ka ba naman? Ano ka lang naman doon? Taga-kudkud ka lang naman. Uy, wag ka. Social kami dito, aircon kami. At saka bukod doon, ano kami, hindi kami tinitingnan dito ng atsay ng ano namin, amo namin. Tinuturing kami Mm. pamilya ng amo namin. So, di ba, parang ang sarap. Pero hindi yun madali. Diskarte natin yun. Dapat kasama nyo natin, patunayan natin kung paano tayo maging bayani sa mga buhay natin. Kumbaga, ang bayani, ano yan eh, naninindigan. Di ba? Naninindigan na hindi yan basta sunod ng sunod. Kaya tayo nagiging bayani kasi may initiative tayo na hindi tayo dapat papayag na aapakan lang tayo. So, 'di ba, ganun yung bayani, example ng ating mga na yumao na bayani, pero in the sense, yun mga dugo natin, mga dugong bayani. At sa panahon natin ngayon, isa tayo na mga Pilipino na mga buhay na bayani kasi mas ano tayo, mas mahalaga kasi ano eh, nakikita eh, 'di ba? Nagre-reflect. So para sa akin kasi 'yon, no? Nagiging buhay na bayani. Kumbaga, ano pa kaya kung lahat tayo, 'di ba? Kumbaga, parang ang sarap lang na akala natin trabaho lang 'to. Akala nila simpleng taga-ano ka lang naman diyan, pero wag ka, 'di ba? Ito yung Mm. tingin namin sa sarili namin. O, 'di ba? Kung kayo maniniwala kayo dito sa tingin namin, subukan nyo rin. Something ganun. At yun din, Kas, ang pagiging OFW para sa akin, no, dahil nga siya big opportunity. Kasi nga, yun nga, sa backstory ko kanina, kung hindi ako, kasi di ba nandun ako sa paniniwala ko na ayoko rin. Ayoko talaga. Pero nung nakapag-decide ako, di ba, alam mo, Kas, yung ginrab ko tong opportunity na to, parang naisip ko, Saudi ba to? Hindi to Saudi. Ang nakikita kong Saudi dati, magulo. Mm. Mahigpit, yung ganon. As in, hindi ko siya ma-explain. Parang, ewan, hindi ko alam. Pero, alam mo kasi, although hindi natin i-ano yung mga OFW na may nararanasan. Pero, nasa Mm. atin kasi yun kung paano tayo nila i-handle. Kung halimbawa, sa akin lang kasi, kung yung opportunity na nandito tayo sa ibang bansa, kung halimbawa, sample lang to sa akin na kung paano nila tayo treat, halimbawa, ikaw, alam mo namang lalaki yan, o di ba? Correct. Oo, di ba parang, ano ka pa dyan, o di ba, parang, easy lang pala to, mamaya ka pag wala siya, something ganon. So, Kasi yung respeto mo sa sarili mo oo, kailangan paninindigan andun. mo sa sarili mo na, ganito ko, oo, katulong ako, pero alam ko yung trabaho ko, alam ko kung anong yung gagawin ko. Sabi ko nga sa'yo, Kas, dito, nirerespeto nila. Although dati, nag-struggle din ako, oo. Hindi yan talaga, alam ko yan, gets ko yan. Kasi, nandito ako naranasan ko rin. Pero, anong ginawa ko? Ba't ko siya nai-enjoy ngayon? Di ba? Mai-share ko ba ngayon? Nagigigil ba akong i-share ngayon kung hindi ko yun na overcome. Kasi totoo Kas, unang-una, dati siyempre sino ba ang amo na mag-cellphone ka diyan? Sino ba Mm. din bang katulong na ayaw mag-cellphone? O di ba? Correct. Wala ka namang wala ka nang makausap dito kasi language barrier nga. O di ba? Mm. So, di ba? Parang ang sarap. Di ba, Mm. papansin mo ba?
'di ba sa aura natin, parang feeling natin ano eh. Tsaka bukod doon, lalo na ngayon magandang mag-OFW, malaking oportunidad sa atin kasi nasa digital age na tayo, Kas. Alam mo True. yung access na tayo sa ano, marami na tayong pagkakaabalahan ba bukod sa dito, kumbaga bukod sa makaka-explore tayo, kagaya nga ng na-share mo kanina, nakaka-explore ka, nakaka-travel. Bukod doon, kahit hindi man tayo mag-explore sa labas, natatawagan natin yung pamilya natin anytime, di ba? Mm. At bukod doon, ito, kaya natin gumawa ng content, gumawa ng value na Makapag-share. through internet. So, yun, big opportunity pa rin siya at ma-share natin instantly sa mga kababayan natin na ito po yung pangingibang bansa, 'di ba? Kaya makaka-encourage tayo. So, parang ang sarap lang. Kasi dati, tanda natin na pag may pamilya tayo na nasa ibang bansa, ilang buwan pa bago makarating yung sulat. Malaman lang natin na okay lang si tatay doon, okay lang si ate doon, na ganito na pala nangyari kay ate doon. 'Di ba? Ngayon, parang ang ganda ng advantage natin ngayon. Parang ang sarap, 'di ba? Parang ang sarap magiging OFW ngayon. Mm. Diba? Alam mo 'yon? Uy, nandito kami sa disyerto. Yun pala, ang init pala. So, ayan. Tingnan natin sa magandang paraan at enjoy natin. Kasi kung tayo lang din naman nagbibigay ng stress minsan sa sarili natin. Enjoy lang natin yun. Buhay natin 'to eh, 'di ba? Galingan na Mm. natin kung paano natin gawin. Kung hindi natin ano, pag-igihan natin buhay natin, tayo din mai-stress. 'Di ba? Kung paano Mm. natin titingnan, kumbaga enjoy natin buhay natin. Kasi tayo din naman magbe-benefits nun. At pag Correct. nag-benefits tayo, mai-share din natin, 'di ba? Eh kung hindi natin na-enjoy, edi puro stress din yung Puro stress. Oo. So, yun, ayos. So, at last naman, Kas, no, yun din, isa din sa reality, sa atin na mga OFW, dapat malaking bagay na malaki yung pangarap natin. At in the first place, bago tayo mga ibang bansa, kagaya ko, Kas, umalis talaga ako na yun lang ang baon ko. Gusto ko lang magkatrabaho. So, ang ending, ngayon, Trabaho lang. wala, trabaho lang kasi yun lang naman. Wala pang nangyari. Pero ngayon, dahil nga, di ba sabi nga, sa failures, meron tayong matututunan. Dahil Correct. nag-fail ako sa bagay na yun, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Nandito pa tayo, pwede pa tayong Mm. pangarap pa ulit. Kaya, nagkamali tayo sa mga moves natin, it's okay. Gawin natin yung inspirasyon na dapat pala hindi ganoon. Dapat ganito. Subukan natin ulit. Kasi, alam mo yun ka, alam mo namang dumaan ka doon at mali yung dinaanan mo doon, tapos doon ka pa rin dadaan, edi magiging result nun, ganun pa rin, failure pa. Ganun pala. So ngayon, nag-fail ka doon, it's okay. Bumangon tayo at bukod doon, mas mangarap pa tayo, magkaroon tayo ng goal. Kasi yun talaga sa akin, kasi wala talaga akong goal. As in, alam mo, nung umalis ako, kahit nga, bangko, wala ako, Kas. Alam mo yung binibigay ng mga yung kabayan, yung BDO. Ayan, kaya lang, syempre, dahil hindi ko nga alam gawin, anong ang gagawin, wala din na nonsense din. Pero nung doon sa failure ko, doon ako nakapasok diyan sa KMG. At, Mm. alam mo, hindi na ako maawat ngayon. Oo, from zero knowledge, di ba? Di ba, kagaya din ng kwento mo kanina, nagbablog lang, nagbibideo lang, hindi nakaharap sa camera. Ngayon, ang kapal na ng mukha, hindi na maawat. Correct, oo. Kung sinong magaling. So, di ba? No. So, yun. Laking impact. Improvement kasi. Alam mo Ang yun? laki ng impact kas na meron kang, di ba, kung hindi ako nag-fail, hindi ko matutunan, di ba? Mm. At least na-try natin, nagawa natin, di ba? Aba, ang galing di Mm. ba? Pwede pala yun. Ano mo, Kas? You learn from your mistakes, ika nga, di ba? Kasi nga hindi ka na naawat eh. Kumbaga, from zero knowledge, kumbaga kung nung wala kang alam, tapos natuto ka ng mangarap, gusto mo na magka-goal. So, it's okay na. Nagmo-multiply kasi yung knowledge eh. Bukas, From 1, multiply by 1, parang ganon. So, tumataas siya. maawat. Kaya dapat Mm. i-enjoy mo, i-grab mo. Pero kung hindi mo siya i-practice, mangangalawang din, mawawala. Correct. Imbis na Oo, mayroon, mawawala. imbis na Totoo. reply, naging negative. Totoo yun, nawawala siya kapag hindi mo siya, Kasi, ine-exercise. sarang ang sarap lang. So yun Mm. yung naging reality ko, no? Naging reality ko as an OFW na talagang alam mo yun,
asa kinukuwento ko puro failure, 'di ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na alam mo 'yun, nadaanan mo siya. Kahit nag-failure ka, at least natutunan mo. Kasi sa failure ka, kasama nun ano eh, success eh. 'Di ba nga, sabi nga nila, huwag mong hintayin na ano, na tumigil yung ulan. Matuto kang sumayaw sa ulan. Kasi ang sarap sumayaw sa ulan, Kas. 'Di ba? Tsaka Correct. ma-enjoy mo eh. Naalala mo yung mga bata tayo dati, umuulan si mama, sigaw ng sigaw, dito ka, doon ka, pero wala eh. Ang sarap kaya. Mm. O, di ba? O, di ba? O, kahit okay lang, kahit magkasakit ako, at least, masaya naman ako kanina. Pero, yun, combination siya, at saka, i-enjoy mo, di ba? So, yun. So, yun lang, Kas. Thank you. So, yun yung naging sa pagiging OFW ko, although may struggle naman talaga, hindi natin yan maiwasan kasi natural yan eh, di ba? Kasama talaga Mm. yan. Tsaka yun, isang malaking bagay na dapat may pangarap tayo at may goal tayo. Kasi kung walang goal, parang ano lang tayo, alam mo yun, parang alon lang na walang direction, pag ikot-ikot lang. Kaya dapat True. mataas yung pangarap mo, sabi nga natin, libre lang pangarap, Libre, yan mo na, sagad mo na. So, ayan, thank you. So, asa na share natin. So, bakit nga ba natin to ginagawa, Kas? Ikaw, tingin mo, Kas, ba't mo ba to ginagawa? Anong pinaghuhugutan mo? Para Ano sa ang akin, Kas, pinagbalak? sa akin, Kas, Hmm, yung sinabi mo kanina na tayo yung buhay na bayan. bayani, Hmm, OFW nga, bayani tayo. Yun yung bansag sa atin noong araw. At malaki yung naambag natin sa Pilipinas, yes. But wait, there's more, di ba? Naniniwala kasi ako na ang makakapagpaangat lang sa Pilipinas kasi 'di ba, medyo lugmok na tayo. Pagdating sa economy natin medyo mababa na tayo. Hindi lang sa medyo eh. Sapat Ah, lang well, ka na, oo, ano lang, OFW lang. oo. Yun na yun, So, Kas. ang naniniwala kasi ako na ang makakatulong lang diyan, entrepreneur. Ayos. Hindi government, hindi kung sino man diyan, entrepreneur lang eh. Kung Dante. ikaw OFW ka at utak entrepreneur ka, Okay? mas lalo ka ng bayani sa sarili mong bansa. Yun yung paniniwala ko na kailangan nating maging entrepreneur. OFW na tayo, mag-entrepreneur pa tayo, mag-business tayo sa sarili-sarili nating kung saan man tayong bansa. Which is, Doon tayo. yun yung ginagawa mo ngayon, Kas, di ba? Mm. Kung saan kang bansa, pwede kang mag-business sa Pinas, kapag na-establish mo na yung business mo sa Pilipinas, andun yung family mo na mag-manage whatsoever. Kasi marami ng paraan para ma-manage mo siya ng tama. May mga apps na tayo eh, na monitor mo kung ano yung flow ng business mo sa Pilipinas. They can't deny it, 'di ba? Kasi andyan na lahat. So, pag na-establish mo na yung business mo sa Pilipinas at pwede mo na siyang iwan sa family mo, then do a business kung saan ka mang bansa. Alamin mo kung paano ka mag-business kung saan kang bansa. Kasi napakahalaga na kasi doable na ngayon yung pagiging Saka ano kasi, negosyante yung eh. business kasi na ano mo doon, i-put up mo doon, ano na yun, positive na yun sa kanila kasi kabawasan na yun ng pag ano mo eh, pagbigay mo sa kanila Mm. kasi mag-earn na rin Correct. sila doon eh. At the same time, True. ikaw kung gusto din nating mag-business dito, earn din, triple, sobra pa. Mm. Hmm. Tsaka malaki kasi yung alam mo yung, kung ikaw negosyanteng Pilipino, malaki yung ambag mo sa Pilipinas. Dahil at saan ba May ang demand pasok ka, ng di ba? pera? May Di demand, ba? pa nga. Mm. Hmm. Kasi 'di ba, nare-recognize din kasi kagaya nung sa Europe, number one tayo dun sa entrepreneur, yung na-recognize na entrepreneur, Filipino eh, sa UK. Hmm. Kaya alam mo yung pwede tayong magnegosyo sa sarili-sarili nating bansa. Mag-business tayo kasi alamin mo lang kung ano yung tama, yung legal way, and do a business. Okay. Dahil hindi habang buhay, andyan tayo. Hindi habang buhay, ganun yung tingin nila sa atin. Bakit hindi natin pangarapin na iba naman yung tingin nila sa atin? Kasi 'di ba Pilipino tayo, madiskarte tayo, malulupit tayo kung trabaho. So trabahuhin natin ng tama. Nang sa ganon, magkaroon ka ng hindi lang yung hirap yung kasi pagkatapos ng trabaho natin na to, pag nawala na tayo sa trabaho natin, muwi na tayo or may nangyari sa atin, wala na. Hanggang dun na lang yung buhay mo. Hindi Hmm. ka na maaalala. Bakit hindi mo pangarapin na magkaroon ka naman ng legacy? Na mawala ka man sa mundo, merong bang, ay, eto yung naiwan ni Kasyang. Di ba? Nawala na ako. Pero andyan yung anak ko na parang siya yung magmamanage sa susunod na mga generation dun sa naiwan kong negosyo At dito ang man o maganda sa diyan, Kas, Pilipinas. kasi ngayon,
mas may impact siya kasi nagko-content tayo, 'di ba? Correct. Hindi na natin maikwento. Kumbaga Mm. recorded na lahat. Mm, mm. True. Yun. So, napakahalaga na sundan natin yung pattern na ginagawa na ng mga kababayan natin. Ba't di natin gawin? Oo. Ano lang, lakas lang ng loob. Hmm. Kasi may baon na tayong lakas ng loob nang umalis tayo ng bansa. Oo. Doblehin na natin yun para makapagnegosyo tayo. Agad na talaga. Oo, di ba? Doblehin mo na, triplehin mo pa, di ba? Kumbaga nataniman tayo na hindi lang tayo OFW kundi nabiyayaan tayo ng pusong entrepreneur. Oo. Kasi 'di ba, madiskarte tayo. Inventor nga tayo eh, 'di ba? Hmm. Tayo yung nag-imbento ng mga dahil wala tayong fund sa Pilipinas, so binebenta ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero sa atin 'yun, invention 'yun ng mga kababayan natin. Ibig sabihin matalino tayo. Sobra. 'Di ba? Madidiskarte, matiisin sa trabaho, andiyan na sa atin ang lahat. So Bakit hindi dapat natin talaga gawin? Mm. ma-encourage natin na Mm. may pagkakataon tsaka kung kaya mo naman, why Lumat oh, parang ano ba, why try? Why kumbaga try lang. natin. Mm. Wala namang mawawala eh, 'di ba? Korek. I-try mo lang kasi wala namang kasing sa first try mo ng business ay, Saka ah, yun nga, kas umpisa lang talaga oo. mahirap. Kasi 'di Pag ba nga sabi nga, may kasabihan na, oh, walang, billion dollar na idea, execution meron. mm, Execute mo kaagad, may naisip ka, execute mo kaagad. 'Pag nag-failed ka and then you learn from that, mm, 'di ba? And then ulit hanggang sa mahasa ka and then yun na. Pero 'wag mong ilagay lahat kasi once na nag-business ka, kalakalahi ay anuhin mo lang. Alam mo tip yung 10%, lang, 10%, 10%. So details para may lang. bala ka pa ulit sa susunod. Ayun, Hati-hatiin mo siya. Kasi kapag binagsak mo lahat yan, kasi gusto ko magpatayo ng restaurant, kailangan maganda siya. oh. Kailangan talagang malupit siyang restaurant, may mga tao na ako, may mga ganyan, nakaganyan na ako, boss. Hindi gano'n ang negosyo. Ano muna siya kas testing, no? Start what you have nga, 'di ba? Yun yun. Kung ano na yung meron diyan, try mo na, start mo na. Mm, 'Pag nag-failed ka, edi at least meron ka pa. oo, Meron ka pang ita-try ulit, 'di ba? Iipunin mo muna diyan yung pera mo, 'wag mo munang anuhin. So yun, kailangan magkaroon tayo ng courage na mag-try. Kung mag-failed tayo, okay lang 'yan, walang problema. mm, Try ulit. Kasi magsa-succeed ka naman eh. Wala namang imposible basta nasa iyo lang talaga yung gabay ng Ama. Lagi ka lang hihingi sa kanya ng gabay na kung ano man yung gawin mo, basta tama lang yung gagawin mo, hindi ka niya pababayaan. mm. Yan lang yung natutunan ko na Ano ano, yung nasa puso natin, nakikita yan talaga ni Lord. true. Mm. At alam niya kung maganda yung purpose natin. Hangarin. True. Kaya kung alam niya, dahil siyempre alam naman talaga niya at ginawa Mm. natin, siyempre, kaya nga 'di ba napapansin natin, ba parang hindi ko naman 'to ini-imagine dati, ini-imagine wala Ba't man lang. binigay niya? Mga ganun na. Dito pala ako, 'di ba nung na-share ko Mm. sa'yo about sa wallpaper. Mm. Hindi Mm. maganda wallpaper 'to, astig 'to. Astig, Oh, Mm. okey basta yun na yun. Hindi So ka yun. Yun yun. so yun Just yung try. Mm. yung paniniwala mo talaga na dapat Mm. try, 'wag matakot. Kumbaga Mm. natatakot man tayo 'no, meron man tayong mga kababayan na kapwa OFW kasi hindi naman talaga nawawala sa atin 'yun. Kumbaga nasa dugo na natin 'yun, eh, 'di ba? Mm. Dati pa nga lang naalala ko nga dati din, eh, diyan dugtong ko lang. Ano, eh, yung talbos ng kamote nilalakok ko, sayang-saya pa ako. At Mm. saka meron pa nun dati yung mga ano, nung dun kami nakatira sa ano, parteng dagat. Merong mga ano do'n, shell. Tapos binebenta namin. Eh, 'pag mga bata kasi kaya pala kami yung pinapabenta ng mama ko kasi 'pag mga bata, maliit lang yung pamasahe. Mm. Kumbaga maliit lang yung gastos, Diskarte 'no? malaki yung kita. Hindi at ako naman, kami naman tuwang-tuwa kasi nakakagala. Mm. Sakay ng ano, eh, ng jeep, eh. So, gala yun. Oo. Nakakain pa kasi siyempre nagbenta kami, o 'di gutom, kain. Oh, ayos. So ako Mm. naman Kas 'no, so paniniwala ko rin talaga na kaya ko din sinisikap na mag-share kasi ang ano, ang laki ng ano, potensyal nating mga Pilipino. Hanggang ngayon naman, eh, hindi pa rin naman talaga ano, eh, talagang
ang Pilipino pa rin talaga hanggang ngayon, in demand pa rin talaga in the means of OFW. Mm. Gusto nila eh, kahit dito sa Saudi, ang sahod namin dito is halimbawa minimum, halimbawa ganito. Sa ibang lahi, mababa lang, which is mahal ang pasahod nila sa Pilipino, pero choice nila ang Pilipino. Ibig sabihin, Mm. ano pa rin talaga tayo. Kahit na Iba may pa rin ang trabaho. ang sasahod nila sa atin, pero para sa kanila, alam mo yung meron silang peace of mind na mas safe kami pag Pilipino yung kukunin namin. Kaya Andun yung taas. kaya dapat panindigan natin, 'di ba, na yun yung tingin nila sa atin. So, sagad na natin, 'di ba? Kumbaga tayo nga yung bayani sa Kumbaga ang terms kasi na bayani kasi hindi lang naman yan na mabigatang duguan talaga na Mm. makikipagkaka talaga eh. Buhay na bayani tayo. Oo, dito natutuwa nga ako. Kumbaga alam mo yun, yung importante yung baga nagtatanong pa sila sa akin, baga kung ano yung sabihin ko, matambog yan, eto yan. Nakikinig sila, alam mo yun. Mm. Nakakatuwa lang, nasa simpleng bagay. Kumbaga sa atin, oo nga no, parang wala lang yun sa akin. Pero pag simpleng idea lang, halimbawa, sample ko ito si madam ko, yan, nagluto siya. Simple lang pancake lang ang niluto. Mm. Ang problema sa pancake na to, sinalok niyang ganyan, hindi mabuhat. Kumbaga, ginanon niya ng tubig nag-i-stack, ayaw matapon. Hindi ngayon, ayaw niya nang lutuin. Hinigil na niya. Sabi ko, Madam, buksan mo yan. O, ayan. Okay, okay, sige. Kasi, di ba may butas yan. Tapos, Mm. ikaganyan niya para umano yung pancake doon, umulma. Nag-i-stack up kasi pangit ata yung butas. Hindi, ang sabi ko, Madam, buksan mo. Ayan. Okay, okay. Dapat Maigsi ang pasensya. ako, baga, simple lang, di ba? Pero hindi pa niya naisip. Pero sa atin din nun, parang, kung naisip ko yun. Mm. Parang ganon tayo. So, sa simpleng bagay, ganon tayo. Ibang Pilipino talaga. So, kaya naman ako kaya din na ako parang kasi gusto ko rin na i-share sa kanila na yung nararamdaman ko na dati kasi ako takot din ako, ayoko rin mga ibang bansa pero dahil sinubukan ko, so yun, gusto ko rin maka-encourage na sila din nung nakaraan nga lang naalala ko meron akong isang siguro napapansin niya hindi naman nagre-react sa mga content ko pero nasi-sense ko na parang may konting idea siya sabi niya Mm. daw na sabi ko ano ba yung problema so naintindihan ko naman na gano'n naman talaga sa ngayon sa Pinas na mahirap naman kasi talaga pero anong ginagawa nila hindi sila nagsi-step up which is yun na yung nagawa natin 'di ba so Mm. sa pamamagitan ng pag-share natin Kas 'di ba magkaka-idea sila na oo nga no kung kaya nila ba't hindi natin subukan hindi ko naman sinasabi na hindi natin sinasabi totally Kas talaga na oo, mag-abroad na. Pero kung andun ka na sa point na meron kasi yan 'di ba? Meron tayo sa point na, oo nga ba't di ko subukan, 'di ba? At malay mo pag sinubukan mo para sa iyo pala. At pero Correct. kung hindi naman pangalawang try hindi naman hindi ka naman nag-success, it's okay. At least sinubukan. Okay lang, oo. At least Oo. you tried. At least sa next time, malay mo, pwede na. O, di ba? Mas the best pa. Di ba? Ang ibibigay. So, ayun. So, yun talaga, kasi yun talagang pinaka iniisip ko talaga na maka-encourage din tayo na parang alam mo yun, parang pag nandun tayo sa ibang bansa, iba kasi ang doon, ang thinking na parang nakatakot, parang baka ganyan, ganun. Kasi totoo naman talaga, Mm. reality naman talaga, kahit tayo hindi naman natin maikakaila yun. Hanggang ngayon, meron naman kasi talaga pang namamaltrato ng mga ibang mga kababayan natin, which is Mm. nakakatawa. Pero in the other half naman, meron din namang, hindi lang naman isang storya lang, meron naman din talaga mga OFW na kaya napapamak, nakakagagawan din nila. Kasi Kaya, siguro sa akin yun, Kas, may singit lang ako diyan. Proper knowledge. mm, Proper knowledge, tsaka siguro, huwag
yung kasi sa Pilipinas, yung pinapaalis nila sa bansa kahit hindi naman alam yung, Oo. kahit yes or no, hindi alam eh. Hindi naman sa pag-aano. Pero paaralin mo muna yung mga basic lang para maintindihan nila, di I-educate, ba? i-train. Mm. Mm. Okay lang dumaan sa pagti-train para hindi ka maabuso. Napakahalaga na maintindihan mo kung ano yung law Saka ng ano bansa. talaga kas, i-monitor din Oo, natin hanggang oo. sa maaari i-monitor kasi yun yung isa pang problem natin ngayon sa bansa natin. 'Pag napalabas na, wala nang Wala, pakialam. papakils na. Which is hindi dapat gano'n. Kasi hanggang nandito tayo hindi natatapos yung ambag natin sa bansa natin, which is dito talaga ang pinakaambag natin, hindi yung sa pag-alis, 'di Kasi ba? kung alam ng mga amo na monitored ka, Oo. hindi yan gagawa ng hindi maganda. At meron pang maganda diyan kung magawan lang talaga ng gobyerno natin na bago din halimbawa may employer na, 'di ba? Hindi naman na aalis na ano lalo na dito sa Middle East, 'di ba? Hindi naman tayo aalis ng walang amo, eh. Mm. Dapat yung amo natin kahit papaano man lang may background din yung Background check. Yung ano natin, embahada natin na may history na ba 'to na ganito ganyan. Correct. Wag nang bigyan, 'di ba? Oh, eh, wag yan, mapahamak Mm. 'to, mahal na mahal 'to ng mga magulang nila tapos ano lang dahil sa sahod, hindi Mm. dapat gano'n, 'di ba? Parang transparency ba kasi hindi naman sila magme-meet kung hindi nag-uusap ang both partido, eh. 'Di ba True. meron tayong mga ahensya dito mismo, mga embassy, oh, 'di ba? Dapat nasalang nila yan bago nila i i ipapalusot na, "Oo, sige puwede yan." Pwede to. Ah, mm. Dapat ganun. Oo, 'di ba Kas? Agree ka rin, 'di ba, tama? Agree ako dun. Lalo na sa mga kababayan natin na na kagaya kagaya ko na nasa bahay, 'di ba? O dito ka, so wala akong problema dito. Parang alam mo talagang yun ini-encourage ko talaga yung mga ano, kasi nakakalungkot, eh, na 'di ba meron mga kababayan na natin na natatakot ng ibang bansa kasi yung ano mamaya maano ng amo ko dito. Napakarami kasing Madali ganun, Kas. madali malaman na okey kasi alam mo sa Saudi Kas, sobrang ano nila kumbaga ultimo sila namang mag-anak, hindi yan sila puwedeng magsama yung babae dito. Halimbawa party, Kas, party Oo, ng lalaki iba, lalaki lang lahat yan. Although lalaki. mag-anak sila ha, although meron talagang silang connection kasi yun naman yung uso sa kanila, bukod talagang babae, bukod Mm. lalaki. O 'di ba? So kung naligaw ka dun, alam mo na anong mangyayari dun tapos nandun ka pa, o 'di ba? Correct, oo. Dapat mag-aware ka at sila din alam nila na dapat aware ka rin. So Mm. yun. Yun 'di ba parang ang dali lang ma-sense na, safe ako dito kasi, alam mo namang nandiyan si lalaki o halimbawa si among lalaki, andun ka pa talaga ano, 'di puwede namang halimbawa gusto mong maglinis dun, halimbawa sa room natutulog, 'di mamaya ka na malinis 'pag umalis, 'di ba? Tama, Kas? Tama. Mm. Kahit yung simpleng ano lang, yung ituturo lang ba dun sa agency? Common sense lang yan, eh. Oo. Hindi naman puwedeng ano, eh, isang party lang yan, hindi kasi Mm. mate-tempt naman talaga kasi wala namang perfect. Pero through our, right knowledge, kumbaga tamang kaalaman, tamang, respeto sa sarili, Exactly. pagpapahalaga, aba, Tamang kaalaman talaga. sa totoo lang, ang sarap. Mm. Ako, unang-una kong pagsalang dito, ang saya ko kasi ako 'di ba sabi ko sa'yo independent matagal na ako nag-independent pero nung nandito na ako, may sahod na ako, libre bahay, kain, libre lahat, may sahod pa. Eh, Mm. trabaho, eh, ano naman sa Pilipinas magtatrabaho din naman ako. O 'di ba Mm. tingnan mo yung thinking na yun? Libre Correct. internet, pagkain, ikaw na lang magsawa. May sahod ka pa, Tapos, 'di ba, parang kung tingnan natin ng gano'n, which is sa Pinas, nagtatrabaho ako, lahat boarding house, lahat akin kasi independent nga, eh. Kumbaga kung tamad ka, hindi ka makakakain, 'di ba? Kasi wala kang aasahin na iba. Dapat lahat yung ano is tingnan mo siya as positive, Mm. positive lahat. Huwag Oo. kang mag-iisip ng negative kasi ano Oo, eh. which is 'di ba ang Mm. iba, abroad, Mm. yabang-yabang mo diyan, patiktok-tiktok ka pa, mga ganyan-ganyan ka pa, tapos taga-code-code ka lang naman diyan, tumigil ka. Alam mo yung iba gano'n? Pero hindi. Mm. Ang tingin ko hindi gano'n, ganito tingin natin. Which is ang masama lang do'n minsan kasi is, yun nga, iba yung tingin natin kumbaga minsan kasi kapwa din natin, kumbaga sarili lang din kasi natin. Tayo, dapat tayo mag-decide kung ano yung titingin nila sa'tin, tayo mag-decide kung ano yung
respeto na ibigay nila sa atin. Kasi kung hindi natin pahalagahan sarili natin, aba, ba't nila tayo pahalagahan? Ikaw nga wala Correct. Oo. sa sarili mo. Oh, 'di ba? Yun. At ganun din sa amo natin, 'di ba? Oh, ikaw nga Exactly. Oo. kita nila aba kahit testingin ko 'to, wala talagang paki eh. Kaya Oo. naayos 'tong batang 'to. Bigyan mo ng Ang dami respeto yung naman. sarili mo talaga. So Kasi ayun, para irespeto ka ayos. nila. Mm. So, Ayun. So, so ano Kas, may dagdag ka pa? Bago tayo okay okay na. na tayo. May So, idagdag yun. ka? Basta ano lang, Ah, lakihan lang natin ang pangarap natin. Mangarap lang tayo ng hindi naman masama nga maging ambisyosa. Basta wag ka lang alam mangda-down mo sa ng apat na kapwa mo, 'di ba? Ang kailangan natin gawin ngayon, maghatakan tayo pataas. Yung alam mo yun, support mo kung merong, kababayan natin na gustong magnegosyo, ganyan, i-support mo. Para 'pag ikaw naman yung dumating sa time na ganyan, susuportahan ka rin ng kababayan mo. Wag yung parang, ay, sasabihin mo, ang ginegosyo babagsak din yan. Wag ka dito Bitter ako. ka nun, 'di ba? Maraming gano'ng Pilipino, eh. "Ay, hindi puwede mo yung ganyan 'yan kasi hindi ko 'yan naranasan, eh, kailangan naranasin mo rin yung naranasan ko." Yung gano'n ba, hindi dapat tayo maging gano'n. Kailangan nating ano ba, kailangan nating, Tayo maging crab mentality, 'no? correct, yung pagiging crab mentality natin, tanggalin na natin 'yun para mabago na natin yung yung kapalaran ng pagiging OFW natin. Oo, Kasi 'di ba, entrepreneur naman yung tahakin natin, okey. Tama, tama. 'yun. So, thank you Mm. Bes, salamat talaga 'no, ang dami ko ring ako personally marami kong ako talaga, although hindi pa naman tayo gano'n ka-ano, hindi pa tayo gano'n ka magkakilala, pero dahil may isa tayong parehas tayo 'no na Pinaniniwalaan 'no? pinaniniwalaan na yun nga gusto ko rin, yun din naniniwala din ako dun na entrepreneur talaga. Hindi lang basta, tsaka yun nga, bukod sa ano, hindi lang naman bukod sa trabaho, dapat subukin natin na ano, na maging na maka-add tayo ng value, 'di ba? Korek, oo. Sa pamamagitan ng ano 'yan, pagnenegosyo, hangga't Mm, kaya, 'di ba? Ano lang, hangga't sa in demand. Eh, kung wala namang demand, eh, di maghanap pa tayo ng ibang paraan. So yun, mm. thank you, ang dami kong napulot na encouragement at, isa ka diyan na ano, na nagpatunay na kayang-kaya. So ayun, sa pamamagitan mo na-encourage din kami at, for sure ma-encourage din yung iba pa nating mga kababayan na posible pala talaga. At totoo naman kasi marami talaga all over the world talagang namamayagpag na sa ibang bansa na nagnegosyo, 'di ba? Mm. So which is positive impact 'yun sa ating mga OFW. 'Yun, ay salamat din Cass kasi ang dami ko ring natutunan sa'yo, sobra. Ang galing mo, Okay. 'di ba? Okey. Sabay So 'yun gano'n. basta magtulong-tulong tayo para Ayun, matupad tulungan natin talaga yung tayo 'no. oo, Walang imposible, basta yung puso walang imposible. natin, malinis Mm, yung intensyon, si Lord ang magbibigay ng ano, guidance sa atin. guidance At sa'tin, oo. tayo tatrabaho lang tayo at, Mm, kasi yun naman talaga, kumbaga nakikita ni Lord kung ano yung mga ginagawa natin, so ibe-bless niya, 'di ba? correct, Kumbaga oo. biblessingan niya, 'di ba? Lahat ng Mm, bagay 'di ba kung may blessing, 'di ba parang ang sarap. At, yun ang kuwento namin 'no bilang tunay na OFW at, muli thank you so much sa pagsubaybay at, ako nga pala si Chris Mark sa OFW dito sa bansang Saudi Arabia at nag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! Bye-bye! Ingat! at ako naman si Yang Santiago, kasalukuyang andito ngayon sa Paris, France, working as an OFW and also, trying to educate the people here and around the world na magtayo tayo ng sarili nating mga negosyo. Wow, ayos! Thank you so much, Kat. Thank you. Paalam! God bless! Paalam.